Nagsasawa na yung mga chikiting ko sa palagi kong nilulutong gulay, yung saluyot, alokbate na nilalagyan ng okra at malunggay. Kaya itong sari-saring gulay na muna yung pinabili ko. Pagkatapos bumili na nga rin siya ng atay at balunan. Ipangsawg ko nga raw dito sa lulutuin kong gulay. Kaya lang hindi ko pinangsawg yan. Hiniwalay ko ng pagluluto at ginawa kong adobo. Itong mga paninda naman, nung nakarang araw ko pa yan na pamili. Kaya nga lang hindi ko na i-display kaagad. Kaya ngayon naayusin ko na nga para mailagay ko na nga banda sa may labas. Hello langga, magandang araw. Yung mga chikiting ko nagsasawa na siguro sa palagi kong nilulutong gulay araw-araw. Yung saluyot, okra, pagkatapos nilalagyan ko ng alokbate at malunggay. Kaya sabi ko nga kay Isdi, ibang gulay na nga muna yung bilhin para nga hindi magreklamo yung mga chikiting ko na araw-araw na nga lang nagluluto ako ng gulay. Mas mura kasi at mas nakakatipid niya ako. Pagka yung binibili kong mga gulay, yung sinasabawan ko, yung mga nakatali-tali na tig sa 10 piso lang yung bawat tali. Pagka mga puro dahon-dahon niya lang yung binibili kong mga gulay, wala pang 50 pesos may sinabawang gulay na ako. Minsan naman nilalagyan ko ng kalabasa. Bumili nga rin pala ng atay at balunan si Isdi. Pangsawg ko nga raw ito sa igigisa kong gulay pero hindi ko nga yan pinangsawg. Niluto ko ng hiwalay at inadobo. Dahil nga pangsawg lang naman dun sa igigisa kong gulay itong binili niyang atay at balunan. Kaunti nga lang kaya iilang piraso mas lang. Gusto ko kasi pagka nagluluto nga ako ng gulay, walang sawg na kahit na anumang karne, kundi yung mga pampalasa nga lang. Kaya kahit na kaunti nga lang itong atay at balunan na binili nga ni Isdi, hiniwalay ko pa rin ng pagluluto. Sobrang kaunti lang talaga dahil pangsawg nga lang sa gulay. Parang 4 na piraso lang itong atay at balunan ng si Chuchay lang at si Isdi yung may gusto nito. Yung panganay ko pati na nga rin si Bunso, hindi sila kumakain nito. Kaya pagka ito nga yung ulam namin, kailangan may iba nga akong lulutuing ulam para sa kanila. Hindi ko na nga yung pinatuyuan ng sabaw dahil nga gusto ni Chuchay may kaunting sabaw na matitira. Fast forward, pagkatapos namin makakain, inayos ko na nga rin itong mga napamili kong paninda. Yung ganito naming mga paninda, itong mga chips, yung maliliit pati na nga rin yung medyo malalaki. Pagkatapos itong mga biskwit, ako na yung namimili niyan sa palengke. Minsan naman pagka walang pasok sa trabaho si Isdi, siya nga yung inuutosan ko, lalo na nga pagka day off. Pero pagka mga gantong paninda, pagkatapos sa palengke nga lang binibili, mas gusto ko na ako yung namimili para nakakapili nga ako kung may mga bago silang mga dinidisplay paninda. Minsan yung mga gantong pamimili ko, sinasabay ko nga lang yan pag nagsusundo ako sa mga chikiting ko. Bago nga ako magsundo sa kanila sa school, dumadaan na nga muna ako sa palengke para nga mamili ng mga paninda. Tanghali nga ang labas ni Bunso sa school, kaya hindi ko nga siya pwedeng isama sa palengke. Pag ganong oras kasi katirikan niya ng araw, minsan naman umuulan pa. Kaya bago ko nga siya sunduin, nagpupunta na muna ako sa palengke. Itong mga pinamili ko ngayon, halos puro maliliit nga lang na chips. Pagkatapos, mayroong ilang pirasong medyo malalaki at ilang pirasong mga biscuit. Bago pala kami umuwi kanina, dun sa labas ng school, may nakita nga si Bunso na nagtitinda ng bibi. Nagpabili nga siya ng isang piraso, kaya ayan niya yung hinahabol-habol niya dito sa sahig. Ayaw ko na nga sana siyang bilhan yan dahil nga nung mga nakaraan, may alaga siya yung sisiw na may kulay. Hindi naman niya lumaki at nangihinayang lang itong ako. Bigas pala, hindi ko pa nga naisasalin sa lagayan. Inuna ko na nga muna yung pagdi-display dito sa mga napamili kong paninda. Anong oras na kasi hindi ko pa nga naiaayos itong mga panindang napamili ko. Kaunti na nga lang yung mga panindang natitira sa labas. At ay lang muna, maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!